wakas, ang 36 na oras ay nagwakas sa kadiliman at tumupad sa taktang oras nang may likha kung kailan tatanggap ng liwanag ang unang anak. Habang nadumisan pa rin ang dugo ng handog ang kanyang mga kamay, ipinagtanggol ni Adan ang kanyang asawa na. Sa paanan ng dambana ay nabuwal dahil sa sakit na dala ng pagsilang ng kanilang panganay. Ang sanggol ay hindi nagtaglay sa kanyang mukha ng kagalakan ng kalayaan, kundi ang pag-iyak ng kanyang pagkakabilanggo. Ang pag-iyak na iyon ay magtatagal sana sa buong gabi, kung hindi dahil sa kislap ng nagliliyab na apoy ng pag-asa na kumapit agad sa kanyang mga tentibong magpaliyakap. Ito nang may galak at si Eva na inaliw ng kanyang pagdurusa ay nagsabi na abot ko na ang pangako ng Yahwa wa alahaya, at pinangalanan niya ito kay Cain. Matapos balutin ang sanggol sa malalambot na balat ng kordero, nanatiling gising ang mag-asawa upang magmuni-muni. Marami ang mga salitang pumuno sa kanilang isipan, mga salita ng kagalakan, pasasalamat, pag-asa at pag-aalala sa responsibilidad na ngayon ay pumapasan na sa kanilang mga balikat. Habang marahang hinahaplos ang maliit na bata, ang mag-asawa ay tumanda sa kanilang karanasan at lalong napag-unawa ang mahiwagang pag-ibig ng Yahweh na upang iligtas ang kanyang mga anak ay handang mamatso sa halip nila. Hindi nag-iisa sa kanilang pagmumuni-muni sina Adan at Eva, lahat ng matatalinong nilalang sa sansinukob ay may malasapit na nagmamasid sa kinabukasan ng walang malay na sanggol na sa kanya kalooban ay nagtataglay ng isang kahariang may walang hanggang sukat, kung saan ito ay pagtatalunan ng dalawang kapangyarihang naglalaban. Sino ang magiging alahaya ng kanyang buhay? Tutungo kaya ang kanyang mga paa sa pataas na landas na patungo sa buhay, o sa pababang landas na nagwawakas sa kapahamakan ng walang hanggang kamatayan? Nang makita ng mag-asawa ang unang ngiti ng bata, bigla nilang nalalala ang pangako ng may likha na pinatotohanan sa bawat handog. Isisilang siya mula sa babae bilang isang sanggol na may misyong tubusin ang sangkatauhan. Hindi kaya si Cain ng katuparan ng pangako, ang sanggol na may kanyang masayang nagniningning na mga mata ay nagpapaalala sa mga korderong isinisilang at pinalalaki para sa misyong iaalay sa dambana. Sa pag-isip nito ang mag-asawa na niyayakap ang anak sa kanilang dibdib ay napaiyak ng walang pag-aliw, kaysa kalap kung ialay ang kanilang inosenteng anak sa marahas na dambana. Para sa naghihirap na mag-asawa, sa wakas ay sumikat ang maliwanag na araw. Binuhay muli ng mga init nitong sinag ng mga pangakong nagsasaad ng isang tagapagligtas na kahit sa hinaharap ay panganganak din mula sa pagdurusa, upang tuparin ang walang hanggang plano ng pagtubos
pinagpala ng may likha at napalilikiran ng pagmamahal at pag-aaruga ng mga magulang. Ang bata ay lumaki sa kanyang pisikal at mental na kalikasan at araw-araw ay naging pangunahing layunin ng isang walang pagod na labanan sa pagitan ng mga espiritual na hukbo. Sina Adan at Eva, sa bigma maunawaan niyang mga katotohanan ng kaligtasan. Siya ay isinasama sa kanilang mga bisi, sa bawat pagbubukang liwayway at sa tabi ng damban ay itinuturo sa kanya ang malayong Eden. At isinasalaysay ang mga kwentong puno ng damdamin na hindi pa lubos na mauunawa ng batang si Cain.